Senior Apostle D. Ranglin, ministers at Worldwide Vision Day Conference in the Philippines. Okay, let's get in the Bible. Pumunta na tayo sa banal na kasulatan. Matthew chapter 7. Aklat ni Mateo Kapitulo 7, Verse 10. mula sa talatang 10. We'll read 7 verse 7 first. Mula sa talatang 7, verse 7. Yes, let's go to 7 Okay. verse 7. You read in English, Yeah. and after one verse, I'm gonna read Awesome. Tagalog. Awesome. The Bible says, "Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatatagpo, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakatatagpo at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Or what man is there of you, of whom if his son asks for bread, will he give him a stone? Mayroong bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak, ay bato ba ang ibibigay? Verse 10. Or if he ask a fish, will he give him a serpent? At kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? I'm going to read verse 10 again. Babasahin niya muli ang talatang 10. Makinig kayo. Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? The word tonight is called fish or serpent. Ngayong sandali ang salitang nais ng dalhin ay isda o ahas. Fish or serpent. Ano bang gusto mo, isda o ahas? Ask your neighbor, what do you want? Fish or serpent? Tanungin mo ang iyong katabi, ahas ba o isda? Amen. Amen. Hallelujah. Amen! Hallelujah. Before I go any further, I want to thank God for my spiritual father, Bishop Dr. K.B. Collins. Bago siya magpatuloy na isang pasalamatan ng kanyang spiritual na ama sa pangalan ni Bishop K.D. Collins. Yes, he's the founder of Harvest Army Church International. Siya ang fundador ng Harvest Army Church International. Yes, I am the regional pastor for all the churches in Florida. Siya ang tinatawag na regional pastor sa lahat ng mga simbahan doon sa Florida. In Florida, we have the World Revival City. That's the building. Doon sa Florida, meron silang tinatawag pinaka-main World Revival City. After that, we have another. Naman sa Kissimmee, Florida, yung Harvest Army Lighthouse. Also in Tampa Bay, Florida, we have Harvest Army Commission Church. Doon naman sa Tampa, Florida, ay mayroong na Commission Church. In Fort Lauderdale, we have Harvest Army Vision Church. Sa Fort Dale, ay mayroon silang Vision Church. Vision Church. And also now we have a new branch called Harvest Army Colossian Church. At mayroon silang bagong bukas, ang Harvest Army Colossian Church. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. You met my spiritual mother already. At nakita niyo na, yung nakilala nila ni Dr. spiritual E. father, Collins. si Dr. E. Collins. Hallelujah. The word is fish or serpent. Ang salita ngayong gabi, isda ba o ahas? It should be an easy choice, Sapagkat napakadaling pagpipilian, but some people don't understand which one is better. pero sa ibang mga tao, hindi nila maunawaan ano ba ang mas mahalaga rito, mas maganda. If you look in the world today, Kung titingnan mo ngayon ang sanglibutan, a lot of people choose evil over good. maraming mga tao ang kanilang pinipili kasamaan kaysa doon sa kabutihan. So I'm speaking because God gave me this word Ako'y nagsasalita sapagkat ito'y binigay sa akin ng Diyos since I came to Philippines. bago siya pa pumunta dito sa Pilipinas. Another way to say fish or serpent At sa ibang salita, sa ibang ibig na sabihin itong aya, isda o ahas, is to say God or the devil.
Ito'y pagpipilian mo, Diyos ba o ang Diablo? Or another way to say fish or serpent At sa ibang salita, pag ito isda o ahas, is the church or the world. kung ito ba ay simbahan o ang sanglibutan. The Bible says in Revelation 11, Sa sinasabi ng Pahayag, Kapitulo 11, we overcome the serpent by the blood of Jesus. na pagtagumpayan natin ang ahas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Somebody thank God for the blood tonight. Sabi natin, salamat sa dugong yan ngayong Thank gabi. God for the blood tonight. Salamat sa dugong yan ngayong gabi. Thank God for the blood that was shed on the Salamat sa cross. dugong yan na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Because of His blood, Sa pamamagitan ng kanyang dugo, we overcome every serpent. na pagtagumpayan natin ang bawat mga ahas. Say amen. Sabi natin, malakas Say natin. amen. Serpent is another way to say Satan, devils, or demons. Ang ahas tinutukoy dito si Satanas, mga demonyo at mga kasamaan. Ang ibig sabihin ng ulupong ay mga bisyo, mga droga at mga iba't ibang klase nagpapasama sa buhay ng tao. Serpents are whoredom or prostitution. Ang ibig sabihin ng ulupong ay yung prostitusyon o di kaya ay pagbibigay ng kanyang katawan para sa ibayaran. Serpents are sickness or disease. Ang ulupong ay naglalarawan ng mga karamdaman sa katawan ng isang tao. Serpents are fornication or adultery. Yung ulupong ay isang paglalarawan ng pakikiapin o pangangalunya. Serpents are blindness and deafness. Ang ulupong ay patungkol doon sa pagkabulag at kadiliman. Another way to say serpent is utter darkness. At ang ibig sabihin pa ng ulupong ito yung ikaw ay nasa kadiliman. So look at your neighbor now and say fish or serpent. Sabi mo sa iyong katabi, mamili ka, isda ba o ulupong? Fish or serpent. Ito ba ay isda o ulupong? Which one do you want tonight? Alin ba rito ang gusto mo, ulupong o You isda? want the fish or the serpent? Ito ba ay nagpupusto sa isda o ulupong? The fish represent the church of God. Sapagkat ang ahas ay nagre-representa ng simbahan ng Diyos. Say amen. Amen! I say amen. Amen! Matthew 16:18 says, upon this rock I build my church. Mateo 16:18, sa ibabaw ng mga batong ito itatayo ko ang aking iglesia. And the gates of hell shall not prevail against At it. ang pintuan ng habis hindi makapananaig laban dito, The church has the power sapagkat ang iglesia ay mayroong kapangyarihan to cast out every serpent. na magpalayas ng iba't ibang uri ng mga ulupong. The church has the power to cast out every demon. Sapagkat ang iglesia ay mayroong kapangyarihan magpalayas ng bawat demonyo ito. Say amen. Sabihin natin natin, The church has the power ang iglesia ay may kapangyarihan to deliver you from drugs and na alcohol. upang palayain ka mula sa mga pagkalasingan at pagkalulong sa droga. The church has the power to deliver you from sickness and diseases. Sapagkat ang iglesia ay may kapangyarihan palayain ka mula sa karamdaman. The church has the power Ang iglesia ay may kapangyarihan to deliver you from fornication and adultery, upang palayain ka sa pangangalunya at pakikiapin from blindness, deafness, dumbness, mula sa pagkabulag, pagkabingi at pagkamangmang, from witchcraft, from whoredom and prostitution. mula doon sa pagbibinta ng katawan para kay bayaran na at doon sa iba't ibang klaseng mga kasalanan. Say amen. Amen! The church is powerful. Sapagkat ang iglesia kinarurunan mo'y makapangyarihan. Look at your neighbor and say, we are the church. Sabi mo sa iyong katabi, tayo ang We are the iglesia. church. Tayo ang iglesia. We are the church of God. Silawan mo sa kanyang tingin at tayo ang Hallelujah. iglesia. The Greek word for Jesus Christ is called fish. Sa Grekong salita ng Hesus Kristo ay tinatawag itong isda. In Greek, it's called ichthus, which means fish. Sa Grekong pananalita, tinatawag itong iktas. Ang ibig sabihin ay isda. So if you come to the Americas and you see a fish symbol, that means church. Kapag pumunta ka sa Amerika, ang simbolong isda, ito ang ibig sabihin ito iglesia. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Sabi natin amen. I'm teaching you something tonight. Tinuturuan ko kayo ngayong gabi, dapat kayong matuto. The first empire to rule the entire earth was the Egyptian empire.
Sapagkat sa lumang panahon, ang namumuno sa buong daigdig ay Egyptian Empire. imperyo ng Egypt. After the Egyptian was the Assyrian. Pagkatapos ng pamumuno ng Egyptian ay Assyria naman ang namumuno. After the Assyrian was the Babylonian. At pagkatapos ng Assyrian ay Babylonia na naman. After the Babylonian was the Medo-Persian. At pagkatapos ng Babylonia ay tinatawag ng Medo-Persian. After the Medo-Persian was the Grecian. At pagkatapos ng Medo-Persian ay mga Grecian. Now, when the Romans came, At nung dumating ang mga Romano, that's the time when Jesus was here. at iyan ang panahon na naroon si Jesus. In 2020, they tried to lock the church. At noong 2020, sinubukan nilang isarado ang simbahan. They said there was a COVID virus. Ang kanilang ibig sabihin, mayroong COVID virus, hindi sila pwedeng pumunta ng simbahan. The devil wanted to use it to lock the church. Ang nais ng Diablo, hindi makapunta ng mga tao sa simbahan, kaya may sinaraduhan. If he locks the church, there's darkness on the entire earth. Kapag ating pinigil ang simbahan, maghahari ang kadiliman sa iba't ibang panig ng daigdig. Somebody said the church is powerful. Sabi natin ng Iglesia, makapangyarihan. So we are powerful. Tayo'y makapangyarihan. The Bible said, let your light so shine. Sabi ng Biblia, hayaan nyo magliwanag ang iyong mga ilawan. We are the light of the world. Tayo'y mga ilawan ng daigdig na ito. Say amen. Sumayaw ka ng We are the malas. power of the world. Dahil tayong ilaw ng sanglibutan. So they tried to lock the church in the Roman times. Sinubukan nilang ikandado mga simbahan sa panahon ng mga Romanong pamumuno. So the Greeks had to hide and have church. Kaya doon ang mga Grego sila ay nagtatago para makapunta ng simbahan. So they put a fish symbol on their door. Kaya bakit hindi mahalata naglagay sila ng simbolong isda? So when the Romans came, they couldn't find the church. Kaya yung mga Romanong sultano kapag dumating, hindi nila makita walang tanda ng cross. They thought it was a fish shop. Ang alam ng mga Romanong sultano, tindahan ng mga They thought it was a fish shop. Ang alam nila, tindahan ng mga tilapia at mga hasuhos at mga galunggong. But it was the church of God. Pero yung pala ay simbahan ng Iglesia. Somebody shout hallelujah. Sino ka ng hallelujah! We are powerful. Tayo makapangyarihan! We're living in the New Testament. Tayo nabubuhay sa panahon ng bagong tipan. Another name for New Testament is grace. Ang panibagong pangalan ng New Testament ay biyaya. Say amen. Amen! Another name for New Testament is church age. Ang ibang pangalan ng sa bagong tipan ay tinatawag na panahon ng Iglesia. Somebody say amen. Sabi natin namin, If they close the church, everybody die. kapag sinarado ang mga simbahan, mamamatay lahat. So we have to open more churches. Kaya dapat tayong magbukas pa ng mga simbahan, magpapagtanim ng mga simbahan. We have to open more churches. Dapat tayo magbukas pa ng maraming mga simbahan. I decree in Jesus' name our Ang churches. dinadeklara sa lugar na ito ay makapagbubukas tayo ng marami pang mga simbahan. Ask your neighbor, fish or serpent. Sabi mo sa iyong katabi, pumili ka isda o Church or the devil. ang Diablo ba o ang simbahan? Church or the devil. Kung ang simbahan ba o ang Diablo? We have to open more churches. Dapat tayo magbukas pa ng maraming mga simbahan. The church is a sign from God. Sapagkat ang simbahan ay simbolo ito na merong Diyos. The church is a sign from God. At ang Iglesia ay sumisimbolo na galing ito sa Diyos. In Harvest Army, Sa Harvest Army, every believer is a preacher. ang bawat mananampalataya ay mga ngaral. Say amen. Sabi natin ng amen. Say amen. Sabi natin amen. Every believer is a preacher. Ang bawat mananampalataya ay dapat mga ngaral. Say amen. Amen. The Bible says there was a man named Jonah. Sa Biblia may nangangalang isang tao pangalan niya ay Jonas. And God said, go to Nineveh and preach the gospel. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Nineveh, ipangaral mong ebanghelyo. I thank God for all the singers tonight Pinasalamatan lahat ng mga awit ngayong gabi and the musicians, at yung mga manunugto. but you must preach the gospel. Pero kinakailangan ipangaral mong ebanghelyo. Say amen. Sabi natin amen. God told Jonah to go to Nineveh Sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta sa lugar to ng Nineveh preach the gospel. upang ipangaral ang ebanghelyo. He said, preach the gospel. Upang ipangaral ang He ebanghelyo. said, preach the gospel. Sinabi niya ipangaral
Teka lang muna. Where did Jonah go? Saan pumunta si Jonas? Tarshish. Sa lugar ng Tarshish. He went the opposite direction. Pumunta siya doon sa opposite direction. Opposite of where God said. Yun ay kabaligtaran kung saan siya pinapupunta ng Diyos. He said, I'm not a preacher. Sabi niya, sinasabi, hindi ako mag-aaral. I'm a sailor. Ako yung I work on a ship. ako nagtatrabaho bilang isang seaman. I'm not a preacher. Hindi ako mag-aaral. But when he went the opposite direction, Kapag pumunta ka sa hindi tamang lugar, trouble took him. Trouble came. darating ang mga kabagabaga. Problems came. Ang mga problema ay biglang darating. Trouble came. Dumarating ang iba't ibang klaseng ibang mga sasamang mga pangyayari. But I'm going to show you something in the Bible. Pero nais ko ipakita sa inyo mula sa Biblia, God is very interesting. sapagkat ang Diyos ay masyadong interesado. When trouble took Jonah on the ship, Nang dumating ang mga problema kay Jonas doon sa barko, they threw him off the ship. siya itinapon doon sa dagat. Say amen. Amen. Did they throw him off the ship? Ha? Did they throw him off the ship? Yeah. They did. Hallelujah! When they threw him off the ship, Nung siya ay inihagis doon sa barko, what took him? Fish. anong nangyari? Oh! A big fish. Isda! Malaking isda! Somebody say fish. Sabi natin isda! Somebody say fish. Isda! Somebody say fish. Isda! Somebody say fish. Isda! Fish or serpent. Isda ba o ulupong? What do you want? Anong gusto mo ngayong gabi? The fish or the serpent? Gusto mo ba ng ulupong o isda? If it wasn't a fish that ate him, Kapag hindi isda yan, delikado yan. he would be a dead man. Maaaring ito isang patay na bagay tao. But because it was a fish, Sapagkat yan ay isda, the fish brought him back to Nineveh. o dinala ng isda si Jonas papalit ng Say amen. Sabi natin, amen. So God said we have to open more churches. Sinasabi ng Diyos na papay. We have to plant more churches. Somebody said the church. The church is powerful. Somebody said the church is powerful. Hallelujah. Hallelujah! It's time to plant more churches. Panahon para magtanim pa ng maraming simbahan, mga baon na kayo. Nobody fight the church. Walang makikipaglaban sa iglesia. Nobody fight the church and win. Walang pwedeng makipaglaban sa iglesia na magtatagumpay. Even if it's your family member. Maaaring may merong mga papamilya. Tell them, listen, don't fight the church. At sa pakinig kayo, sabihin mo sa kanila, huwag nilang labanan ng simbahan na. Go your way, but don't fight the church. Umalis ka na lang, pero huwag kang magsasalita laban sa church. Nobody fight the church and win. Walang makapaglalaban, makapagnanaing sa iglesia. Nobody fight the church and win. Walang lumalaban sa iglesia na nagtatagumpay. There was a soldier named Saul. Meron isang sundalo na pangalan ay Saul. And he said, I'm going to get some letter from the government. Nakukuha ko ng mga sulat mula doon sa pamahalaan. I'm going to close every church. Ipapasarado ko ang mga simbahan. Oh, Sarabasika Karabakaya. They tried it in 2020. At susubukan niya ito sa taong 2020. They tried it in 2021. At sa 2021, sinubukan ito. They get legal documents Kumuha siya ng mga dokumentong legal mula sa pamahalaan. from the medical people. Mula doon sa mga namamahalang mediko. Trying to close the church. Upang subukang isarado ang mga simbahan. But they cannot beat the church. Pero hindi nila kaya mapagtagumpayan ng iglesia. Because we are powerful. Sapagkat tayo mga pangyarihan. We are powerful. Nakapangyarihan tayo. When you shout hallelujah, Kapag sumigaw ka ng hallelujah, the earth changes. ang daigdig ay When you nauupa. shout hallelujah, Kapag sumigaw ka ng hallelujah, the sun get brighter. ang araw ay When you shout hallelujah, kapag sumigaw ka ng hallelujah, everything changes. may mga bagay. Somebody shout hallelujah. Sumigaw ka ng hallelujah. Hallelujah! So Saul tried to attack the church, Sinubukan ni Saulo na atakihin ang mga iglesia. and the Lord knocked him off his horse. Pero ang Diyos ay pinabagsak. He blinded his eyes Binulag ang kanyang mga mata. and said, you cannot kick against the pricks. Sinasabi ng Diyos na kapag hindi ka pwedeng sumipa laban sa matulis, You cannot kick against the pricks. hindi mo
mo kayang sipain ng matulis. You cannot beat the church. Hindi mo kayang mapagtagumpayan ng iglesia. And he turned the murderer At siya'y naging mamamatay tao into a preacher. sa mga ngaral. He turned the murderer, the gangster, the murderer. O siya'y naging isang mamamatay tao sa mga ngaral. He turned him into a preacher. Oo, ang mga ginawa niya, ang mga ngaral The kanya. church will turn you into a preacher. Sapagkat ang iglesia kinakailangan maging mga Say ngaral. amen. Amen! Say amen. Amen! Say amen. Amen! Stand up on your feet. Tumayo kayo sa inyong mga paa. If everybody knows John 3:16, Kung alam niyong John 3:16, for God so loved the world kayo talagang mag-ibig ng that Diyos. he gave his only begotten Son, Binigay niyang kanyang kaisa-isang anak. that whosoever believe in him Kung mga sino man sa kanya ay shall sumampalataya, not perish, ay hindi mapahamak, but have everlasting hindi life. magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anybody know that scripture? Alam niyo ba ang talatang yan? This is what I want you to do. Ito yung dapat kong sabihin sa inyo. I want all of you that know the scripture. Dahil kayo na nakakaalam ng talatang ito, After 3, magpatapos ang bumilang ng 3, I want you to preach the scripture. ipapanaran mo yung talatang yan. English o Tagalog? Yes. Tagalog, English. English, everything. Everything, kahit na. Sige. Everything. Kahit na Tagalog, kahit na English, o Bisaya, kahit Mangyan. Sige. For God so loved the world. Sige, ulit-ulit lang yan, ha? Every language. Ano man ang inyong lingwahe, ulit-ulit Listen to lang. me closely. Makinig kayo. I don't want you to speak and say, for God so loved the world. Huwag mong sasabihin ng talatan para walang buwan. For I God want you so to loved the preach. world. Gusto niya ay ipangaral mo ito. Hindi Say, sa for God so loved the world. Sabi yung, for God so loved the world. Anybody ready? Handa na ba kayo? Are you ready? Handa pa kami memorize. 1, 2, 3, 4. So loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. That's kind of okay. That's okay. Okay yan. But when you're a preacher, Pero kung magagaran ka, don't stay behind here o hindi ka nagtatago, like it's a classroom. katulad kapag ikaw ay nag-aaral sa classroom, God gonna send some of you to the uttermost parts of it. sapagkat ang iba sa inyo padadala yan doon sa buong daigdig. So after 3, Pagkatapos sa pagbilang ng 3, I want you to preach it 2 times. 2 beses sa pangangaral nyo. Pangangaral hindi binabasa. I want you to walk around this place. Iin ko tayo ito. Kunyari may pinag-aralan ka, ha? Malakas na tayo. I want you to preach to the world. Pangangaral tayo sa daigdig na ito. Anybody ready? Handa na ba kayo? We are powerful. Makapangyarihan. Anybody ready? Handa na ba kayo? 1, 2, 3. On Him should not perish but have everlasting life. Glory! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon. Meron tayong kapangyarihan. Don't lose hope. We have the power. Huwag mong gumalain yan. Meron kang kapangyarihan. If you're not here, this country will crash. Kung wala ka rito, ang daigdig ng bansang ito mawawasan. If every Christian leave Philippines, Kapag ang bawat Kristiyano sa Pilipinas ay aalis, it's crash. ang Pilipinas ay guguho. Because of you, Dahil sa'yo, God have mercy on this place. mayroong hanggang ng Diyos sa ating bansa. Matatapos na siya. When you preach the gospel, Kapag pinapangaral mo ang Ebanghelyo, the book of Amos chapter 3, ang aklat ng Amos, kapitulo 3, he says, surely the Lord will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. sabi rito, walang ibang gagawin ng Diyos kundi ihahayag niya ang kanyang mga sikreto sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. The key word is servants. Ang pinakasusing salita ay pagiging
We're servants. Tayo mga alipin ng makilala tayo ng We're all Panginoon. servants. Tayong lahat ay mga alipin. We are all servants. Tayong lahat ay mga alipin. Amen. Amen. I'm going to pray now. Mga nanalangin na siya ngayong gabi. Anybody want the power of God on their life? Sino ba rito ang nais ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay? Mapili ka mabilis. Kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. Lumapit ka rito. Come on. Lapit. Ay, baguhan ka, lumapit ka. Sige, lapit dito. Get closer, get closer. Get closer. Nakapito lang kayo. Oh, hallelujah. Yes, begin to pray as you come. Magsimula kayong manalangin. Sige. Usok kayo dito, mga nasa harapan. Marami pa lumalapit sa harap. Use me, God. I'm your servant. Sabihin mo, gamitin mo ako, Panginoon. Ako I'm ang here for you, ko. God. Use me, God. Ito ko para sa iyo, In Panginoon. the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Sa Jesus. pangalan ni Jesus. I release the power of the church upon you. O pinapagawalan mo kapag I release power and authority upon you. sa buhay mo. Authority over demons. Oh, yes. Authority over devils. I release it upon you today. Oh, I release the authority of God. pinapagawalan ka ng pamamahala ng Diyos sa inyong Servants of God, mga lingkod ng Diyos. arise. Come on. Arise. Let's talk to God. Shine. Pray to God. Arise. Servants of God, I release the power of God. Pinapagawalan ko I release kapangyarihan on you ng Diyos. today. In the name of Jesus. pangalan ni Jesus. In the name of Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Not by might, nor by power, but by the Spirit. I release the power of God. I release the power of God. In the name of Jesus. Lift your hand and receive it. Receive the power of God. Receive the power of God. Receive the power of God. Receive the receive the power of God in your body, in your soul, in your mind. Receive receive the power of God. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. Receive it. Receive it. Receive it in your belly. Receive it in your mind. Receive it in your body. Receive the power. Receive the power.
lalaki will bruise the head of the serpent. ay kanyang wawasakin ang As you pray right ulo now, ng ulupong. as you pray right now, Habang nananalangin ka ngayon, I want you to begin to pray against every serpent in Philippines. manalangin ka patungkol sa lahat ng mga ulupong sa I Pilipinas. want you to stomp your feet. At isabay mo yung mga paa mo na yun yung I rasan said, mo. I bind every serpent. Apakan mo lahat ng mga ulupong sa I Pilipinas. crush every serpent O wasakin mo lahat ng mga in ulupong Philippines right now. sa Pilipinas ngayon din. I want you to stomp your feet as you pray. Sige yung paa mo at I said, I bind every serpent. itasan mo. Sige. I bind every scorpion. Tinatapos mo lahat ng mga By the blood of Jesus. sa dugo ni Jesus. I plead the blood of Sa Jesus dugo ni Jesus. against every serpent. Laban sa mga Every ulupong. serpent in Philippines. Lahat ng mga ulupong sa I Pilipinas. cast them out. Aking I niyuyurakan. cast them off the earth. Niyuyurakan ko. I plead the blood of Jesus. Pinapasan ko sa mga magitan ng I dugo ni plead the Jesus. blood of Jesus. Sa dugo ni Jesus. I plead the blood of Jesus. Sa mga magitan ng I dugo ni plead the Jesus. blood of Jesus. Come on, stomp your feet. Say, I crush you, Satan. I crush you, Satan. I crush you, Satan. I plead the blood of Jesus. Sa dugo ni I Jesus. plead the blood of Jesus. In the name of Jesus, Sa pangalan ni Jesus. we have the victory. Ayaw mo pagtagumpay. We are powerful. Ayaw mo kapangyarihan. We are the church. Ayaw ang iglesia. We are the church. Ayaw ang iglesia. We are the church of God. Ayaw ang iglesia ng Diyos. We are the church of God. Ayaw ang iglesia ng Diyos. Hallelujah. 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 We are powerful. We are powerful. We are powerful. We are powerful. Tayo We are the makapangyarihan. church of God. Tayo ang iglesia We are ng the Diyos. church of God. Tayo ang iglesia ng In Diyos. the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus.